Ngayon, tayo na ngayon magpatunay. Alam niyo po, etong recent na mga bintang natin na magnanakaw, ang mga magnanakaw sa flood control, magnanakaw yung mga pinagbibintangan natin magnanakaw. Ano po ang pruweba niyan? Tignan niyo po ang pagkakapare-pareho nila. Diskaya, sino yung sinasabing malakas na contractor? Tignan nyo po pagkakapare-pareho nila Diskaya nung contractor na anong pangalan nun? Yung in-expose ni Libiste. Taga Batangas. Tapos si Saldico. Tapos si Martin Romualdez. Yan yung mga pinagbibintangang malalakas na nagnakaw, di ba? Ano po meron sila? Meron po silang mga mamamahaling sasakyan. Yan ang pagkakapareho nila. Meron silang mga mamahaling sasakyan. Ilan ang mga mamahaling sasakyan nila? Todo. Yung Diskaya, di ba? Diyan natin una nakita. Nakilala. Bumili ng Rolls Royce dahil sa payong. Yan. Tanong, meron po bang mga luxury cars si VP Sara Duterte? Pucha, si Saldico nga at si Romualdez, ano pang sinasabing sasakyan nila? Hindi lang po mamahaling land sasakyan, Gardiola. Hindi lang po land, mga mamahaling luxury cars, kundi jet at helicopters. Tanong, may jet at helicopters ba si VP Sara? Di ba? Nakikita nyo yung mga nagbibintang kay VP Sara? Para maihalin tulad nyo sila sa mga pinagbibintangang nagnakaw ng nagkamal ng salapi. Yung katangian ng mga nagkamal ng salapi, meron dapat sila. Yung mga Duterte, eto pa. Bahay sa Forbes Park. Paano natin natiyak? Nagrally kami ron eh. Inintay namin doon si Kiko Barsaga eh. Dahil sabi niya, doon siya magrarally. Diyan sa lugar kung saan ang nakakapamili lang yung mga super rich talaga. May bahay si Saldico. Lagakan ng pera. May bahay si Romualdez. Kung ilan ang mansion ni Romualdez dyan. Yan ang napapabalita. Yan yung mga katangian ng mga pinagbibintangang magnanakaw. Yung nakakatiyak yung tao, yung sangkatutakang luxury cars, yung mga anak nila namumuhay ng talagang, kaya nga Nepo babies ang tawag, namumuhay ng super rangya. Sa ibang bansa, mapa dito, mapa sa ibang bansa. Anong? Meron bang mansion sa Forbes Park si VP Sara? Nakukuha niyo yung pagkakaiba? Kaya hindi naniniwala sa inyo na magnanakaw si VP Sara. Kasi wala kayong maipakitang pruweba ng yaman. Pucha, yung mga taong may mga Forbes Park mansions, more or less, marirealize mo, magnanakaw tong mga to. Lalo na kung hanap buhay niya ay congressman o abogado o kung ano pa man. Contractor, congressman, may-ari ka niyan. Pag hinalaan ka na. Lalo na kung buong pamilya mo, umaasa lang lahat sa politika. Katulad ni Martin Romualdez, paano magkakaroon ng napakaraming mansion niyan kung buong pamilya niya ay politika? Merong basihan yung pag-iisip ng tao na putya. Si VP Sara may mansion sa Forbes Park? Yan nga yung katwiran din Diskaya. Hindi tayo naniniwala na hindi nagnakaw si Diskaya. Hindi tayo naniniwala na mahirap si Diskaya. Dahil sa mga luxury cars.
Pero nasabi ni Diskaya, hindi ko po kayang magmay-ari dyan sa Forbes Park. Imagine ninyo, hindi kaya ni Diskaya. Nalula tayo sa yaman ni Diskaya, pero ang sabi niya, hindi niya pa rin daw kayang bumili ng mansyon sa Forbes Park. Nakukuha nyo kung gaano ang yaman ng mga may-ari ng tao dyan sa Forbes Park. Tanong, meron bang Forbes Park mansion si BP Sara? Para mapaniwala nyo yung mga tao na magnanakaw. Tandaan nyo, Vice President yan. Hindi, pangalawa yan sa pinakamataas na tungkulin. Kung magnanakaw yan, alangan naman padaig yan sa pangkaraniwang congressman. Lagay nyo rin yung logic. Ako magnanakaw tapos ikaw ang ninanakaw mo. 1/10 lang ang bibigay mo sa akin. Kutusan pa kita eh. Vice President ako eh. Pareho tayo magnanakaw. 1/10 lang ng kita ko. Kita mo ang ibibigay mo sa akin. Hindi ka paniwala yan. Kung magnanakaw si BP Sara, yung 125 million ba ang focus niya? Daan-daang bilyon ng pera sa flood control? Tanong ulit. Minsan ba, ni isa ba sa mga ang alam nyo po ang utak ng magnanakaw, hindi po yan, ay maliitan lang ang nakaw ko. Puta, Vice President ka eh. Kung ikaw magnanakaw, ka, at ganun kataas yung iyong posisyon, ano ba, wala pang 1 bilyon yung binibintang ninyo eh. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Tignan nyo ang bintang ni Saldico kay Marcos. 100 billion. Bintang to ha. Baka pumalag na naman kayo na ano. Bintang ni Saldico kay Marcos. 100 billion ang insertion niya noong 2025. Sa 100 billion na yun, 25 to 30% ang cut kong. So 30 billion. Kung pangalawa ka sa pinakamataas na tungkulin at magnanakaw ka, pagtsatsagaan mo yung 125, samantalang malinis 30 billion. Wala pang 1 billion yun. Yung buo na yun ha. Yung buong budget na yan ha. Kung yung buong budget ang pinag-uusapan, trillion ang budget ng flood control. Trillion versus million. Kung magnanakaw ka, saan ka magnanakaw? Sa trillion o sa million? Wala pong ano yan. Alam niyo po ang magnanakaw. Hindi po yan yung pangalawa ko sa pinakamataas at magnanakaw ako, sindikato ko. Kaya, paliitan lang tayo. Dito lang tayo sa malaitan. Huwag tayong makialam doon sa bilyon-bilyon. Dito lang tayo sa barya. Hindi po ganyan mag-isip ang mga malalaking magnanakaw. Real talk po tayo. Di po ba? Kayo, ano yung logic na magnanakaw si BP Sara, Vice President siya ng Pilipinas, ang nanakawin niya, maliitan. Maliitan po yan. Congressman, hindi matitinik dyan. Magkano, palagay nyo na, yung rate. So, 125, kung yan ay nanakawin, 30%. Magkano yung 30% ng 125? 30 million? Regalo lang yan kay Chis Escudero eh. Hindi pa nakaw yan. Regalo lang ha. Regalo lang.
Aklam po pa, masyado nyo minamaliit. Kung magnanakaw po ang mga Duterte, sa tingin ninyo yan niyang nanakawin, ganyan lang kaliit. 30 million lang. Bakit ka pa nagnakaw? Pagtatawanan ka lang ng mga congressman, yan lang nanakawin mo. Ito sa amin, no? May mansion kami sa Forbes Park. Ito kami, oh, may jet kami, oh. Puti mo lang sana kung nagpakita kayo 3 jet ni BP Sara nakaparada dito sa Davao Airport. Maniniwala pa kaming magnanakaw. Pucha, imposible, di ba? Ang taas ng posisyon mo, tapos magtsatsaga ka sa pagnanakaw sa mga maliliit, aawayin mo pa yung mga may control ng budget. Sino po may control ng budget? Si Martin at si Saldico. Sa tingin nyo kung magnanakaw si BP Sara, aawayin niya yung may control ng budget? Anong logic? Sa kanila nagmumula yung budget lahat, sila may control. Siyempre, naamoy mo magnanakaw. Kung magnanakaw ka, maamoy mo yung magnanakaw. Di ko sinabi magnanakaw sila. Pero tinitiyak ko sa inyo na sila may control ng budget. Sabi ni BP Sara, hindi naman sinungaling yung mga Duterte. Okay. Na-establish na natin yan. Aawayin mo sila? Magnanakaw ka? Gusto mo magnakaw? Aawayin mo yung panggagalingan ng pondo? Anong logic? Illogical ang pagbibintang niyong magnanakaw si BP Sara. Hindi po siya lalaban. Ang una niya nilabanan, ang mga una niyang inaway. Sino? Correct, si Martin at saka si Saldico. Paano nyo pagbibintangan na yung unang inaway may control ng budget, magnanakaw yun? Hindi po ganyan ang ugali ng magnanakaw. Ang ugali po ng magnanakaw, kabati niya kagad yung pinagmumulan ng pera. Magnanakaw siya eh. Meron siyang mansyon sa Forbes Park. Magnanakaw siya eh. Hindi ko po sinasabi yung mga negosyante po siya. Negosyante ang mga yan eh. Super rich na yan. Siyempre, ibig ko po sabihin, kung magnanakaw ka, pwede kang magkamansyon dyan. Vice President ka, magnanakaw ka, wala ka man lang helicopter. Yung mga congressman, may jet. Ay, insulto naman yun sa pagnanakaw mo, di ba? Ako may insulto ko nun eh. Pucha, Vice President ako, eto lang ang parte ko. Saan nakiparte? Di umano ang mga magnanakaw ng malaki yan. Lahat sila, kahit walang kinalaman sa DPWH, lahat sila nakiparte sa flood control project. Kung magnanakaw si BP Sara, may bintang man lang sa flood control? Wala. Bakit ka magtsatsaga sa copy pirma ng Mary Grace Piatos? Pirma tayo, Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Samantalang pwede ka naman, laway lang, padadalan ka ng basura. Maleta ng basura sa mansyon mo. Wala nang maleta, wala pang mansyon. Diba? Kaya, sino ngayon na nagsasabi, pagsasorian lang po, kaya yan lahat mga diskarte nyo. Niloloko nyo lang yung mga tao. Hindi nyo maloloko yung mga tao. May mga mag-expose sa inyo. Narito kami. Expose namin yan lagi. Kaya nakakaawa po yung bintang ninyo. Kaya pinagtatawanan lang kayo ng matunay na magnanakaw eh. Di ba naisip na magnanakaw yan? Puta, Vice President yan. Ganyan na nanakawin. 125. Minaliit ninyo yung kumbaga, hindi commensurate sa laki ng pwedeng nakawin. Kung totoo magnanakaw si BP Sara, hindi commensurate yung nanakawin niya sa posisyon niya. Hindi ka panipaniwala, bintang pa lang hindi nakapanipaniwala. Ang mga magnanakaw naroon lahat sa flood control. Wala sa Okay.
Baka meron pa tayo. Kaya madali pong banatan tong mga ano nila. Ngayon, balik tayo sa kanila. Ano na po buwat nung nagsimula sila? Kasi umuunlad ba yung bintang nila kay BP Sara? Nakakakita ba tayo ng semblance na meron talaga silang ebidensya? Taon na po yan eh. Unang taon pa lang ni BP Sara, pinagbintangan nyo na. 'Di ba? Yung 125 yan, fair share ni BP Sara eh. Pinagbintangan nyo na. Na una, ang binibintang nyo yung 11 days na ginastos. Tapos nag-improve, naging Mary Grace Piatos. Pagkatapos po ng Mary Grace Piatos, ano na yung bintang ninyo? Ano na yung ebidensya ninyo? Wala pa rin. Hanggang Mary Grace Piatos pa rin. Hanggang ngayon, ang panawagan ni Terry Redon, ipakilala si Mary Grace Piatos. Ibig sabihin, mula nung ang bintang nyo lang ay ginastos ng 11 days, na-realize ng tao na, ay pwede ka palang gumastos ng 1 billion sa loob ng isang araw. So, wala na yan. Mary Grace Piatos, ay, oo, Mary Grace Piatos, pinaglalaroan tayo ni BP. Hanggang ngayon, Mary Grace Piatos pa rin. Hindi na kayo umunlad. Walang bagong mansyon, walang jet, walang dinideliver na maleta.